Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Primo. Nangyari ito taong 1968. Walang eksaktong lugar. Agusan del Sur. Sa panahong ito, kasagsagan ng mga pagtotroso sa lugar. Nasa edad 14 pa lamang si Primo. Ang kanyang ama ay isang albularyo. Samantala ang kanyang ina ay gumagawa naman ng uling. Si Primo naman ay nangunguha ng mga tira-tirang kahoy upang gawing uling. Ito ang kanyang ginagawa bilang tulong na rin sa kanyang ina. Nag-iisang anak lamang si Primo dahil sa mga sumunod na pagbubuntis ng kanyang ina ay lagi na lamang itong nakukunan. Mahabang lakarin din ang pagpunta ni Primo sa paaralan at dadaan pa ito ng sapa. Kaya naman kalimitan sa mga kababata niya ay tinatamad ng mag-aral gawa nga ng malayo at pahirapan pa kapag tag-ulan. Pero para kay Primo, ang pag-aaral lamang ang tanging paraan upang makaahon sila sa kahirapan. Ang mga kabahayan sa bundok ay magkakalayo at kahit salat sa buhay, ay sagana naman sila sa mga pananim at iba't ibang uri ng hayop. Isang oras din kasi ang bubunuin sa paglalakad papunta sa merkado. Sa araw ng Sabado, araw ito na magbababa sila ng kanilang mga uling patungo sa palengke. Magkatuwang silang pamilya sa paghahatid nito gamit ang kalabaw at kangga nito. Pero kapag tag-ulan ay nakatenga muna ang kanilang produkto dahil sa paglaki ng tubig sa may sapa. Hindi na kasi ito nakakayanan ng kanilang kalabaw. Bilang alternatibo sa kanilang kabuhayan ay naglalako ng mga gulay o di kaya ay kakanin ang kanyang ina. Sa kabila ng pagiging payapa sa kanilang lugar, ay may lihim ang baryo na kadalasan ay sa gabi lamang nalalaman ang pag-iral ng mga masasamang nilalang tulad ng mga aswang. Ang ama ni Primo na si Mang Julio ay nakatutok sa lihim na karunungan. Ito kasi ang kaisa-isang sumpungan ng mga kababaryo sa tuwing nagkakasakit ang mga ito. Nakakatanggap naman sila ng mga pagkain tulad ng gulay, prutas o mga hayop bilang donasyon ng mga nagpapagamot. Ang ama niyang si Julio ay may pinakatatagong bagay ito. Ito ay mutya ng ahas. Isang maliit na bato na nakapaloob sa isang tela na ginawa nitong kwintas. Ang pagkakaalam nila ay isa lamang itong simpleng habay. Ito ang dahilan kung bakit walang aswang na gumagambala sa kanila sa loob ng mahabang panahon. Ngunit sa hindi inaasahan ni Julio ay may isang nilalang na nagtangkang kontrahin ang tangan niyang mutya. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang mag-anak, nagising itong si Julio dahil sa isang negatibong enerhiya na naramdaman niya sa paligid. Noong una, akala niya na isa lang itong pagpaparamdam ng mga nilalang ng dilim. Subalit, nagtagal pa ang masamang presensya na animoy. Nag-aabang ito sa kanila. Sa mga ganitong pagkakataon, hindi nakakatulog si Julio hanggat hindi na itataboy ang nilalang. Lumabas ito ng bahay at sinipat ang matinding kadiliman sa paligid. Sa tindi ng presensya ng nilalang na yon, ay binalot ng pangamba ang albularyo.
Ramdam na ramdam niya ang isang napakalakas na uri ng nilalang na nasa paligid lamang nila. Sa bahagyang pagsilip ng buwan ay lumiwanag ng konti ang kapaligiran. Payapa noon ang paligid. Gayon din ang mga puno. Sumasabay ang mga dahon sa mahinang ihip ng hangin. Sa patuloy niyang pagsipat ay bumulaga sa kanya ang imahe ng isang nilalang na nakapatong sa isang malaking sanga. Nanlaki ang mga mata ni Julio dahil ang nakita niya ay isang gabunan. Kumabog ang kanyang dibdib at marahan siyang pumasok ng bahay. Sumandal ito sa pinto at nakaramdam ng matinding panganib. Hindi naman mapigilan ni Julio ang takot dahil sa isang karanasan niya sa gabunan. Ito pa lamang ang pangalawang beses na nakasilay siya ng ganitong nilalang at ang unang beses ay noong kabataan pa niya at hindi pa siya isang ganap na albularyo. Pinaslang ng gabunan ang kanyang mga magulang habang siya ay iniligtas ng kanyang lolo na pinagmanahan niya sa kanyang pagiging albularyo. Muli namang bumalik sa alaala nito ang mapait niyang karanasan. Ang pagpapakita ng gabunan ay isang napakasamang pangitain. Ito ang uri ng nilalang na tahimik ngunit napakabagsik. Kailangan ng mataas na antas ng karunungan upang maramdaman ang presensya ng nilalang na ito. Sa mismong sala ng bahay, nagsagawa ng ritual si Julio sa gabing yun. Ritual ng malakas na poder para sa kanyang pamilya. Habang inuusal ni Julio ang orasyon na iyon, naramdaman niya ang paglundag ng nilalang sa lupa. Napadilat si Julio at pilit inuusal ang mga orasyon. Ang bawat hakbang ng nilalang ay tila nagpapayanig sa kanyang mundo. Nakaluhod si Julio habang nakaharap sa pinto. Papalapit na ang nilalang. Tumitindi na ang kabog sa kanyang dibdib. Hoy, sino ka? Isa ka na namang aswang? Bakit ang lalakas ng loob niyo namang gambala? Sa ngalan ng Diyos, lumayas ka. Sigaw dito ni Primo. Laking gulat ni Julio dahil nasa labas na pala ng bahay ang kanyang anak. Dali-dali niyang binuksan ang pinto at binato ng tigalpo ang gabunan. Paulit-ulit na ginawa iyon ni Julio hanggang sa maitaboy niya ang gabunan. Subalit, isang pagngisi ng demonyo ang iniwan nito kay Julio. Primo anak, anong ginagawa mo dyan? Bakit ka lumabas? Pumasok ka na dito. Takot na wika ng kanyang ama. Nagising kasi ako, tay. Tapos ang bigat ng pakiramdam ko. May aswang na naman pala. Tugon naman dito ng anak habang umaakyat ng bahay. Nakakaramdam ka, pero hindi ka dapat lumabas anak. Alam mo ba na isang gabunan ng aswang na iyon? Sa ginawa mo, tiyak babalikan tayo nito. Sambit dito ng kanyang ama. Pinabalik niya na sa kwarto ang anak, ngunit nagtaka siya kung bakit naramdaman ni Primo ang presensya ng gabunan. Matapos ang pangyayari ay hindi na nakatulog si Julio. Pagsapit ng umaga ay sinipat niyang maigi ang paligid. Ramdam pa rin niya ang bakas ng nilalang. Aminado siya na natakot siya sa gabunan. Alam niya na kahit papaano ay may panlaban siya nito, pero hindi talaga maiwasan ang bumalik na matinding pagkasindak niya sa gabunan dulot ng alaala sa kanyang nakaraan. Sa pagpapatuloy ng kanilang buhay, habang nasa gubat ang mag-ina at gumagawa ng uling
ay nagpaalam muna itong si Primo upang manguha ng mga kahoy upang gawing panggatong. Samantala ang kanyang ina ay naroon lang nakabantay sa pinapausukang mga kahoy. Dala ni Primo ang kapirasong sanga upang gawing panghawi sa mga damo at pang-iwas na rin sa mga ahas. Habang nakasukbit naman sa kanyang tagiliran ang kanyang itak, sa kanyang paglalakad ay nakakita siya ng isang lalaki na nakatayo naman sa tabi ng isang puno. Matalim ang titig nito sa kanya. Sa bawat bagong mukha na nakikita ni Primo ay tinuturing niya itong panganib dulot na rin sa karanasan nila sa mga uri ng aswang. Bumagal naman ang kanyang paghakbang at gumante ng titig sa lalaki. Determinado ang binatilyo na makipagtitigan sa isang estranghero. Kumunot naman ang noo ng lalaki at umiwas ito ng tingin. Bigla itong tumakbo papalayo. Hahabulin pa sana ni Primo, ngunit nasa pangpang na pala ang bahaging yon. Nagtaka naman ito kung saan na napunta ang lalaki. Isang oras ang lumipas ay bumalik na siya sa kanyang ina. Bitbit ang mga tuyong sanga ng puno. Tinakpan nila ng maigi ang usok at bukas na nila babalikan ang mga uling. Naikwento niya sa kanyang ina ang tungkol sa lalaki at laking gulat naman ito. Binalaan niya ang anak na wag nang gagawin ulit ang makipagtitigan sa isang estranghero. Sa pag-uwi nila sa bahay, nadatnan nila ang iilang mga kapitbahay na nagkukumpulan sa may bakuran. Pinag-uusapan ng mga ito ang nawawalang mga alagang hayop tulad ng baboy at mga kambing. Hindi masyadong umiimik itong si Julio, pero may hinala na siya kung sino ang may pakana ng pagkawala ng mga hayop sa kanilang lugar. Walang iba kundi ang gabunan. Isa itong babala para sa isang lugar na nais pagharian ng isang nilalang. Matalino ang gabunan. Inuunti-unti nito ang paglalagay ng salot sa isang lugar hanggang sa hindi na lamang namamalayan ng mga tao na binabalot na ng lagim ang kanilang tirahan. Upang maiwasan ang takot, hindi na muna nagsalita si Julio patungkol sa gabunang nakita niya. Kinabukasan ay umalis si Julio dahil may pupuntahan daw na kaibigan. Inutusan naman ni Susan ang anak na tingnan ang mga uling at patay na ang siga nito. Sa pagbaybay niya sa kagubatan ay may napansin si Primo sa gilid ng isang puno na tila may gumagalaw. Tila umaalon ang bahaging yon. Agad naman siyang nagtago at sinipat ang puno. Sa hindi inaasahan ay may lumabas na wangis ng isang babae na kulay berde ang balat. Ang mahabang buhok nito ay tila gawa sa mga baging. Pero maamo ang mukha nito. Nakikipaglaro ang nilalang sa mga paru-parong lumalapit dito. Sa itsura ng nilalang ay hindi ito tao. Nagpatuloy ang nilalang sa pakikipaglaro at nawala itong bigla nang lumagpas sa isang puno. Sinilip ng maigi ni Primo kung nasaan na ito hanggang sa may malamig na boses ang bumulong sa kanya at binanggit ang kanyang pangalan. Halos manigas si Primo nang nasa harap niya na mismo ang babaeng yon. Tumawa ito na tila natuwa sa reaksyon ng binatilyo. Sino ka? Nauutal na tanong dito ni Primo. Nagpatuloy sa pagtawa ang babae at umiikot-ikot pa ito hanggang sa may iniabot siya kay Primo. Isang ugat ng puno na tila kulay lila.
Nanginginig pa si Primo na abutin ito. Nang makuha niya ang ugat ay nagpatuloy ang nilalang sa pagsayaw sa hangin hanggang sa tuluyan na itong lumayo at naglaho. Kinurap-kurap ni Primo ang kanyang mga mata dahil tila isang diwata ang kanyang nakaharap. Pero alam niyang hindi iyon panaginip dahil hawak niya ang ugat na ibinigay nito. Nagpalingalinga sa paligid si Primo at tumakbo na upang puntahan ang ginagawang uling. Matapos niyang gawin ang utos ng ina ay umuwi na ito. Kailangan muna kasing palamigin pa ang mga uling na yon bago nila ito isilid sa mga sako. Habang naglalakad siya pa uwi ay nakatitig lamang siya sa ugat na nasa kanyang kamay. Para itong ube, ngunit hindi naman iyon bunga. Isang tipikal na ugat ngunit kakaiba ang kulay nito. Kung isang diwata nga ang nagbigay sa kanya, ibig sabihin may kapangyarihan ang ugat na iyon. Kinahapunan ay dumating na rin ang ama ni Primo. May dala itong dalawang mahabang itak. Habang hinahasa ng ama ang mga sandatang iyon ay lumapit si Primo. "Itay, naniniwala po ba kayo sa mga diwata? Ano po ang itsura nila? Nakakita ka na ba ng diwata, Itay?" Maiging tanong naman dito ni Primo. Ang dami mo naman tanong, Primo, anak. Alam mo, bahagi ng ating mundo ang mga kakaibang nilalang. May masama at may mabubuti. Hindi pa ako nakakakita ng diwata. Pero sa pagkakalam ko, may mga diwatang mababait at meron ding malulupit. Sila ang tagabantay ng kalikasan at nagtataglay sila ng mga kapangyarihan. Tugon dito ng ama habang nagpapatuloy ito sa kanyang paghahasa. Paano po, Itay, kung nagpakita sila sa tao? Ano po bang mangyayari sa taong nakakita nito? Dagdag na tanong naman dito ni Primo. Hindi ko masasabi, anak. Depende kasi yon. May mga diwata na nagpapakita sa tao kapag naging kalabisan na ang paglapastangan nito sa binabantayan niyang kalikasan upang magatid ng parusa. Meron din naman nagpapakita ito sa tao para magbigay ng misyon o di kaya ay hihingi ng tulong. Pero teka, bakit ba naging kuryoso ka sa nilalang na yan? Wika naman dito ng kanyang ama. Wala po, Itay. Naisip ko lang kasi. Kung totoo sila, bakit hindi silang lumalaban sa mga aswang? Bakit nila hinahayaan na may mabibiktima? Madiing wika naman dito ni Primo. Hanggat maaari ay hindi nakikialam ang mga diwata sa buhay ng mga ordinaryong tao, Primo. Sila ay tagabalanse ng buhay at hindi nila binabago ang tadhana ng mga tao. Natigil lamang ang usapan nila nang magtawag na ng hapunan si Susan. Habang kumakain ang mag-anak, ay napalingon si Julio sa kwarto ni Primo. May kakaiba itong naramdaman sa loob nito. Napasulyap naman si Primo sa ama. Kung may taglay na kapangyarihan nga ng ugat ay tiyak, mararamdaman ito ng kanyang ama. Isang dingding lang na kahoy ang pagitan sa mga kwarto kahit sa pagtulog ay hindi mapakali itong si Julio. Malakas ang kutob niya na may kakaiba sa kwarto ng anak. Pero hindi naman ito negatibong presensya. Hindi lamang niya ito matukoy kung ano. Ginising niya naman ang kanyang asawa at tinanong kung may napansin ba siyang kakaiba kay Primo at kung saan ito nagpunta kanina. Nagwika naman si Susan na inutusan lang naman niya itong apulahin ang siga sa may uling. Ngunit hindi talaga mapalagay itong si Julio. Maigi niyang pinakiramdaman ang kwarto ng anak. Kinabukasan ay umalis na ang mag-ina upang isako na ang mga uling. Pero kasabay sa pag-alis ng mag-ina
ay nawala din ang kakaibang presensya sa kwarto ni Primo. Dito na pumasok si Julio at naghanap ng kakaibang bagay, ngunit wala siyang matagpuan. Samantala, habang abala ang mag-ina sa pagsasako ng mga uling, ay nakaramdam ng kakaiba itong si Primo. Nang sipatin niya ang paligid ay nakita niyang muli ang lalaki. Agad niyang inabisuhan ang ina. Tahimik namang kumilos itong si Susan at kinuha ang itak. Lumapit pa ang lalaki sa mag-ina na merong matatalim na mga mata. Hinawi naman ni Susan ang anak at nasa likuran niya na ito, habang matapang na idinuro sa lalaki ang itak. Binalaan niya ito na hindi magdadalawang isip na hatawin ng itak kapag lalapit pa ito ng gusto. Subalit, ngumisi lamang ang lalaki at patuloy pa sa paglapit hanggang sa bigla itong huminto nang makita niya ang mga baging na gumapang sa lupa at patungo ito sa kanya. Nagulat naman itong si Susan sa paggalaw ng mga baging na tila humaharang sa lalaki. Nagtaka rin si Primo kung ano ang nangyayari sa paligid. Gumuhit ang galit sa mga mata ng lalaki habang nakatitig ito kay Primo. Patuloy pa rin sa pagsisigaw ang ina at pinapaalis ang nilalang na yon. Nang umalis na ito, ay dali-dali na silang nagkarga ng mga uling sa kangga ng kalabaw. Sumakay na si Susan sa kalabaw habang si Primo ay nasa kangga. Iniisip niya ang mga baging kanina. Napahawak siya sa ugat na nasa kanyang bulsa. Hinala niya, ito ang may kagagawan ng may wagang ugat na binigay ng diwata. Bumakas naman sa mga labi ni Primo ang ngiti niya. Napagtanto niya na isang proteksyon ang natanggap niya mula sa nilalang na iyon. Sa kanyang puso ay lubos siyang nagpapasalamat sa diwata. Inilagak niya na ang 3 sako ng uling sa may silong at tinakpan ng mga dahon ng saging upang hindi mabasa kung sakaling umulan. Samantala, habang ginagamot ni Julio ang isang pasyente, ay hindi niya maiwasang mapatingin sa anak na pumasok ito mula sa may kusina. Alam niyang may kakaibang nangyari kay Primo. Nang matapos ang gamutan, ay nagkwentuhan muna sila sa ama ng pasyente na kaibigan ni Julio. Inilahad niya sa kaibigan na nabati ang kanyang anak at maayos na ito. Matapos ito ay nilapitan niya ang anak habang nagpapatuka ng mga manok. Primo anak, handa na ba ang mga uling para ibaba natin yan bukas? Mabuti at ilang araw nang hindi umuulan. Mababaw lang ang tubig sa sapa ngayon. Panimula dito ng kanyang ama. Oo nga tay, siya nga pala tay. May isang lalaki kanina na pilit lumapit sa amin ni nanay. Mabuti na lang matapang si nanay at napaalis niyang lalaking yun. Tugon dito ng anak. Nang marinig ito ni Julio, ay kinausap niya ang asawa at dito niya nalaman ang kakaibang nangyari sa gubat. Bumalik naman agad si Julio sa anak upang itanong ang tungkol sa paggalaw ng mga baging. Anak, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Ano tong mga baging na sinasabi ng iyong ina na siyang nagligtas sa iyo laban sa estranghero? Seryosong tanong dito ni Julio. Sa sandaling yon ay wala nang pagpipilian pa si Primo kundi ilahad sa ama ang tungkol sa isang nilalang na nagbigay sa kanya ng ugat. Nang makita ito ni Julio ay ganoon na lamang ang pagkagulat niya. Ang ugat na kanyang nakita ay punong-puno ng kabanalan, habang si Primo ay walang kaalam-alam sa napakalakas na taglay ng ugat. Habang nagsasalaysay ang anak,
ay napagtanto ni Julio na maaaring isang diwata ang nagpakita sa kanyang anak. Inaya niya naman ang anak na magpunta sa silid nito at doon niya ito kinausap ng masinsinan. Ayon kay Julio, isang biyaya ng kalikasan ang natanggap niya mula sa diwata, ngunit may kaakibat itong responsibilidad. Marahil naramdaman ng bantay ng kalikasan ang masamang nilalang na umiiral sa paligid at siya pala ang napili na pagbigyan ng instrumento upang ipanglaban sa masamang nilalang. Imbis na mag-alala, ay natuwa pa si Primo sa kanyang nalaman. Habang inilalahad ni Primo ang kagalakan, ay napahawak si Julio sa kanyang mutya. Mabuti pa ang anak ko ni hindi man lang nakaramdam ng takot at bigat sa landas na ipinagkaloob ng kalikasan sa kanya. Samantalang ako, walang lakas ng loob na gamitin ang aking mutya na pandigma. Wika naman ni Julio sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang pagkawala ng mga alagang hayop sa kanilang lugar ay mas lumala pa. Hindi maiwasan ni Susan na mag-alala. Baka sa susunod ay ang mga alaga na nila ang papatusin ng nilalang. Inabisuhan naman ni Julio ang asawa na hindi iyon kailanman mangyayari. Kinabukasan ay bumaba ng bundok ang mag-anak upang ihatid sa palengke ang kanilang mga uling. Habang binabaybay nila ang daan, damang-dama ni Julio ang malakas na poder na dulot ng mahiwagang ugat. Sa pagdating nila sa merkado, ay umabot na din pala sa mga karatig baryo ang misteryosong pagkawala ng mga alagang hayop ng mga tao. Bagay na ikinagalit naman dito ni Julio. Bakas sa mga mukha ng nawalan ang labis na panghihinayang. Sa mga alagang hayop kasi sila nakaasa upang mabuhay sa pang-araw-araw. Hindi na tama ang nangyayari. Kumilos na ang gabunan sa pagbibigay salot sa kanilang baryo. Sumagi naman sa isipan niya ang lalaking nakaharap ng kanyang mag-ina, at dahil dito ay inabisuhan muna niya ang mag-ina na itigil muna ang paggawa ng uling. Bumili na lamang si Susan ng mga sangkap para sa gagawing kakanin upang may mailalako. Kinagabihan sa mismong araw na iyon ay hindi na mapakali itong si Julio, habang ang anak ay naglalaro pa ng lastiko sa may sala. Hindi niya lubos maisip na ang isang bata ay pinagkalooban ng mabigat na responsibilidad ng kalikasan. Pero hindi tumututol si Julio nito dahil alam niya na hindi ito ibibigay sa anak kung walang dahilan ang diwata. Primo anak, matulog na tayo. Maaga ka pa bukas upang tulungan ng nanay mo sa paggawa ng kakanin. Wika naman dito ni Julio. Sumabay na si Primo sa paglalako ng ina habang papunta ito ng paaralan. Sa labas din ng paaralan ang tungo ng ina, ngunit pinauna niya ang anak dahil dadaan pa ito sa kabahayan upang mag-alok ng paninda. Sabay nang umuwi ng bahay sina Susan at Primo. Matyagang naghintay ang ina sa paglabas ng kanyang anak sa paaralan. Sa kanilang pagtahak sa bundok, pauwi ay muling nagpakita ang lalaki. Ngunit sa pagkakataong ito ay si Primo na ang humarap. Kinuyom niya ang mga kamao at matapang na tumitig sa lalaki. Magandang hapon sa inyo. Pagpasensyaan niyo na ako noong nakaraang araw. Bago lang kasi ako sa lugar. O nga pala si Anselmo. Hindi mo kami maluloko. Alam kong hindi ka ordinaryong tao. Hindi mo kami malilinlang. Matapang na tugon dito ng bata. Mag-ingat ka sa mga katagang binibitahon mo, bata. Baka pagsisihan mo ang mga pinagsasasabi mo. Nakangising wika naman dito ni Anselmo.
Bumunot ng itak itong si Susan at dito itinaboy ang lalaki at napansin ni Anselmo na nagsimula na naman ang mga baging na gumagalaw sa paligid, dahilan upang magpaalam ito at tuluyan ng lumayo. Dumating naman si Susan sa bahay na galit at inilahad kay Julio ang lahat ng nangyari. Hindi naman umimik itong si Julio, bagkus nakaramdam siya ng panganib para sa kanyang mag-ina. Habang naghahanda ang mag-ina ng hapunan, ay nasa bakuran lamang si Julio. Sinisipat ang bawat puno sa paligid. Nang dumampi ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang balat, ay nakadama siya ng sobrang pangingilabot. Ramdam niya ang hindi magandang tagpo na darating. Humawak siyang muli sa kanyang mutya at nagdasal. Nakaramdam ng pagsisisi si Julio kung bakit hindi niya itinuon ang kanyang oras sa pagiging isang andingero. Bagkus, mas pinili niya ang ituon ang sarili sa panggagamot. Sa loob ng mahabang panahon ay hinayaan lamang niya ang mutya ng ahas na matulog. Pero kung kinakailangan ay gigisingin niya ang nakatagong taglay ng kanyang mutya. Sa paglalim pa ng gabi ay hindi pa rin makatulog ang albularyo. Nanatili ito sa balkonahe habang dinadama ang lamig ng gabi. Isang payapa at maganda ang tanawin sa ilalim ng buwan. Sa likod ng mga puno sa tapat ng kanilang bahay ay naroroon ang malawak na lunti ang mga damo na nahahawi sa pagdaan ng hangin. Pero sa likod ng magandang tanawin ay may nagbabadyang panganib. Habang nakatanaw si Julio, sa paligid ay nabuo ang imahe ng isang nilalang na malayang nakatayo sa malawak na damuhan. Isang malaking nilalang na may maputi at mahabang buhok, ang gabunan. Muli itong nagpakita sa kanya sa di kalayuan. Nakatayo lamang ito na tila naghihintay na lapitan niya. Humawak naman si Julio sa kanyang kwintas at pinulot ang itak sa gilid. Marahan siyang naglakad papunta sa may damuhan at humarap ito sa gabunan. Ikaw ba si Anselmo? Ano ang pakay mo sa lugar na ito, gabunan? Malumanay na tanong dito ng albularyo. Ang dahilan ba ng itak na yan ay upang labanan ako? Nakangiting sambit naman dito ng gabunan. Nakadepende yon kung ano ang magiging galaw mo. Alam kong ikaw ang may dahilan sa pagkawala ng mga alagang hayop sa lugar na ito. Nakikiusap ako sa iyo. Lubayan mo ang aming baryo. Wika naman dito ng albularyo. Ang lugar na ito ay perpekto upang paglagakan ng aking lahi. At ayaw kong may humaharang sa aking daan patungo sa tagumpay. Tugon pa dito ng gabunan. Kung ganon, hindi kita atrasan. Lilipulin ko ang mga alagad mo at maging ikaw, gabunan. Matapang na tugon dito ni Julio. Kung iyan ang nais mo, tao, sige lang. Nakangising wika ng gabunan. Matapos magsalita ng gabunan, ay kumislap ang napakaraming mata sa paligid. Isa-isang nagsilabasan ang mga asbo na alagad ni Anselmo. Sa dami nito ay napapatras ng mabagal ang albularyo, habang ang gabunan ay lumundag papalayo at balak lang manood sa laban. Humawak na ng mahigpit si Julio sa kanyang itak. Nag-usal na rin ito ng karagdagang poder sa katawan. Papalapit na ang mga naglalaway na asbo na may mahinang pag-angil. Tanging buwan lamang ang saksi sa tagpong yon. Dito na tumakbo ang mga aswang papasugod kay Julio nang bigla namang umulan ng asin. Dito napaatras ang mga asbo. May iilan na umusok ang katawan
dahil natamaan ito ng asin. "Itay, huwag kang mag-alala. Nandito na ako," sigaw ni Primo habang patakbong lumalapit sa kanyang ama. Anong ginagawa mo dito, Primo? Bumalik ka na sa bahay. Utos naman dito ni Julio. Subalit sa itsura ng anak ay wala itong balak na umatras. Hawak pa nito ang isang itak. Umangil ang mga aswang at muling sumugod sa kanila. Nang biglang sumugod rin si Primo at matapang na hinarap ang mga naglalakihang aso na kung tumayo ay mas matangkad pa sa kanya. Nagulat naman itong si Julio sa ipinakitang tapang ng kanyang anak. Bilang suporta ay nagpakawala ng tigalpo ang ama nito habang walang takot na inuundayan ng taga ni Primo ang mga aswang na lumalapit sa kanila. May napansin si Julio sa kilos ng mga aswang. Tila nagdadalawang isip ito na umatake kay Primo. Marahil, gawa ito ng ugat na nagmula sa diwata. Nang napagtanto ni Julio na hindi na magawang atakihin si Primo ng mga aswang ay dito na siya nag-usal para palabasin ang mga makamandag na ahas at inutusan na atakihin ang mga asbo. Sa loob ng mahabang panahon ay muling inusal ni Julio ang orasyon na matagal niya nang hindi ginagawa. Dito na uminit ang kanyang mutya at isa-isang narinig ang mga huni ng ahas na mabilis sumalakay sa mga asbo. Nagulat naman si Primo at napatakbo pa dahil sa pag-iwas sa mga makamandag na ahas. Primo anak, huwag kang umiwas sa mga ahas. Kakampi natin sila. Wika dito ng kanyang ama. Sa narinig ni Primo ay mas nagkalakas pa ito ng loob na sumugod sa mga kalaban. Wala man siyang napaslang pero nagtabo ng mga sugat ang mga alagad ni Anselmo hanggang sa sumigaw ang gabunan at umatras ang kanyang mga alagad. Nag-uumpisa pa lamang ako. Humanda kayo sa mas matinding lagim na mangyayari sa baryong ito. Tumatawang tumakas si Anselmo kasama naman ang kanyang mga alipores. "Mga duwag, bumalik kayo dito." Hamon pa dito ni Primo. Anak, tara na. Bumalik na tayo sa bahay. Sambit naman dito ng kanyang ama. "Itay, hindi ko alam na kaya niyo palang magtawag ng mga ahas." Tanong ni Primo habang naglalakad pabalik. Sa pagdating nila sa bahay, doon na ipinakita ni Julio ang kanyang trabungko ng ahas sa kanyang anak. Matagal niya na itong inilihim pero dahil sa katapangan ni Primo ay nagkaroon siya ng lakas ng loob upang gamitin na ang kanyang natatagong kaalaman. Sa isip ni Julio, panahon na upang kumilos siya at harapin ang bangungot ng nakaraan. Inilahad din niya sa anak kung bakit wala na itong nakagis ng lolo at lola mula sa kanya. "Huwag po kayong mag-alala, tay. Sa tulong ng diwata, lalabanan natin si Anselmo." Seryosong wika dito ni Primo. Sa lumipas na mga araw ay naging maayos ang baryo hanggang sa may mga tao nang nawawala. 2 pamilya agad ang nawala ng mag-anak sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ayon sa mga ito, inutusan lamang daw na mag-igib sa may sapa at hindi na ito nakabalik pa. Ang isa naman ay nagsisibak lang daw ng kahoy sa likod bahay at bigla na lang daw natahimik at hindi na nila ito matagpuan pa. Bilang albularyo, humingi ng tulong ang mga nawalan kay Julio. Pero tinapat nito ang mga tao na hindi siya sigurado kung mahanap pa ba nila ang mga nawawala. Tulad ng pagkawala ng mga alagang hayop, ito rin ang naging tadhana
ng mga taong biktima. Sa mga sandaling yon, sinabi na ni Julio ang pag-iral ng gabunan sa kanilang baryo. Inabisuhan niya ang mga tao na maglagay ng pangontra sa bawat sulok ng tahanan. Sumangguni rin sila sa pinuno ng baryo na magsagawa ng pagpupulong para kontrahin ang mga aswang sa lugar. Bago naman matapos ang araw, naging handa na ang mga tao sa posibleng pag-atake ng mga aswang. Bago tumakip ang dilim sa paligid, ay nagbahagi ng ilang usal. Pantigal po si Julio sa kanyang anak. Sa gabing yun ay nagpakita kay Primo ang diwata sa kanyang panaginip. Dinala siya nito sa isang lugar kung saan naroroon si Anselmo. Ang lugar na iyon ay nasa kabilang bundok kung saan may malalim na pangpang ang pagitan. Ang pangpang na iyon ay dito niya unang nakita si Anselmo na biglang naglaho. Kinabukasan, tandang-tanda pa ni Primo ang itinurong lugar ng diwata sa kanya. Ibinahagi niya ito sa kanyang ama. Ayon naman kay Julio, walang taong nagnanais tahakin ang lugar na iyon. Bukod sa malalim na pangpang, ay kailangan pang bumaba ng bundok upang mapuntahan lamang ang lugar na iyon, at nababalot din daw ito ng misteryo. Ayon sa kinakalakihan niyang kwento, mismong si Julio ay hindi pa nagagawi sa kabilang bundok. Gawa nga ng malikot na pag-iisip ni Primo, ay naging interesado siya sa lugar na iyon. Habang wala ang ama sa bahay, ay nagpaalam siya sa kanyang ina na mangahoy sa gubat. Nagsasalita pa noon si Susan dahil ayaw niyang paalisin ang kanyang anak, ngunit wala na ito ng kanyang lingunin. Tinahak ng bata ang pampang kung saan tanaw niya ang kabilang bundok. Sinipat niya ang kahabaan nito, ngunit wala siyang makitang daanang patawid sa kabila. Dala ang mga sulo na gawa sa dahon ng niyog at isang itak. Sinubukan niyang maghanap ng paraan upang makatawid hanggang sa napansin niya na nagsigalawan ang mga damo at nakita niya ang mga baging na unti-unting dumadami at gumagapang ito patungo sa kabilang pangpang. Laking tuwa niya nang unti-unting nabuo ang isang tulay na baging. Dito nagpasalamat siya sa ugat na kanyang dala na nasa kanyang bulsa. Inapapa niya kung matibay na ba ang nabuong tulay. Kasing tigas na ito ng mga bato at malaya siyang makatawid sa kabilang bundok. Tingnan natin ngayon mga demonyo kayo sa gagawin ko. Matapang na sambit ni Primo sa kanyang sarili. Muli niyang inisip ang daan na nasa panaginip at binaybay niya ito. Tirik na tirik pa ang araw, kaya naman bentahin niya ito laban sa mga aswang. Sa halos kalahating paglalakad ay natanaw niya ang isang maliit na komunidad at tiyak siya na ito na ang lugar ni Anselmo. Napakatahimik habang minamanmanan muna niya ang buong kapaligiran. Pumulot pa ito ng bato at ibinato sa isa sa mga kubo. Nang mapansin niyang walang katao-tao sa lugar, ay lumapit siya dito at dito niya nalanghap ang napakabahong amoy. Sa patuloy niyang pagsipat sa lugar na iyon, bumulaga naman sa kanya ang dalawang katawan ng tao na tila ibinibilad pa sa araw. Pugot na ang mga ulo nito at tiyak siyang ito ang mga nawawalang tao sa kanilang baryo. Gumuhit sa itsura ng bata ang galit at pagkaawa sa mga biktima. May 8 maliliit na kubo ang naroroon na purong yari naman sa kugon. Kinuha ni Primo ang sulo at sinindihan
Lakas loob siyang tumakbo at sinindihan ang bawat kubong madaanan. Ang dating tahimik na lugar ay nabalot ng sigawan. Nagsilundagan ang mga aswang sa mga nasusunog na kubo. At kahit ang kubo mismo ni Anselmo ay nagliyab na rin. Lapastangan kang bobwet ka! Huliin siya! Galit na utos dito ni Anselmo. Tumayo naman si Primo sa bukana ng lugar habang hawak ang dalawang sulok. Alam niyang hindi makakalapit sa kanya ang mga aswang. Hindi rin kasi ito makakapagpalit ng anyo dahil tanging sa gabi lamang nagagawa ito ng mga asbo. Pero may taglay na kakaibang lakas at bilis pa rin ang mga ito. Inihagis ni Primo ang mga sulok at inilabas niya ang ugat. Dahil sa kanyang ginawa ay nasindak at napaatras ang mga nilalang. Kahit si Anselmo ay nanlaki ang mga mata dahil sa kanyang nakita. Ang ugat ng buhay! Papaano mo na pa sa kamay iyan, bata? Gulat na tanong dito ng gabunan. Wala ka nang pakialam doon. Mga demonyo kayo. Kung kaya niyong manggulo sa baryo namin, pues lintik lang ang walang ganti. Nakangiting wika naman dito ni Primo. Sumenyas naman itong si Anselmo sa kanyang mga kasama na wag sugurin ang bata. Pero bakas sa mukha nito ang matinding galit. Nang matupok na ang mga kubo, ay mabilis na umalis si Primo sa lugar na iyon. Bago pa siya muling tumawid sa pangpang, ay tanaw pa niya ang makapal na usok mula sa mga nasusunog na kubo. Pero ang ginawa ni Primo ay isang hudyat ito ng digmaan. Sa pagdating niya ng bahay, nakaabang na ang kanyang ama sa bakuran na hindi maipinta ang pagmumuka. Saan ka ba nagpunta, Primo, anak? Gumawa ako ng paraan, tay, upang bulabugin ang kuta ng mga aswang na yon. Anong ginawa mo? Sinunog ko ang mga bahay nila. Hindi lang pala si Anselmong gabunan. May iba pa itong kasama. Halos magkakamukha sila. Kaya nasabi kong gabunan din ang mga yon. Iba sila doon sa ibang aswang na parang aso kung magtakbuhan. Diyos ko, anak, ano bang ginawa mo? At paano ka nakapunta doon? Sa tulong ng baging, itay, gumawa po ng tulay ang mga kaibigan kong baging. Siya nga pala, itay, noong inilabas kong ugat, tinawag ito ni Anselmo na ugat ng buhay. Nagtaka to kung paano ko nakuha tong ugat. Isang hudyat na malaking gulo ang ginawa mo, Primo. Bakit naman, tay? Maghihintay na lang ba tayo na muling mambiktima ang mga aswang na yon? Kitang-kita ko po yung mga katawan ng tao na binilad pa sa araw. Wala nang mga ulo. Hindi na nakapagsalita pa si Julio at aminado siya sa kanyang sarili na humanga na naman siya sa katapangan ng kanyang anak. Ngunit napaisip ito ng gusto nang sinabi ni Primo na hindi lamang nag-iisa ang gabunan. Tiyak, isang malaking gulo kapag sumugod na ang mga aswang sa kanilang baryo. Labis na ang kanyang pag-aalala. Pero wala nang saysay pa. Napagalitan ang anak dahil nangyari na ang lahat ng yon. Hindi niya lubos maisip kung papaano nakayanan ni Primo na sunugin ang kuta ng mga gabunan at ang sinasabing ugat ng buhay. Ngayon lamang niya ito narinig. Bago pa mahuli ang lahat, nagplano na si Julio na maghanap ng mga kasama. Kinabukasan, kakasikat pa lang ng araw, pinuntahan niya na ang kaibigang matandang albularyo na naninirahan sa dulo ng probinsya. Dito niya inilahad ang lahat, pati na ang nangyari at ginawa ng kanyang anak. Ayon naman sa matandang albularyo na si Tandang Emong, ang ugat ng buhay ay isang lumang alamat. Ito ang nagbibigay buhay sa lahat
ng may buhay na nakaapak sa lupa na nasa ibang dimensyon, kabilang na ang mga engkanto, laman lupa, mga aswang at kahit pa ang mga magindara na nasa kinakailaliman ng karagatan. Isang pambihirang pagkakataon na ipinagkaloob ito sa isang tao at sa isang bata pa. Hiniling ni Emong kung pwede niyang makita ang ugat ng buhay. Sumang-ayon naman dito si Julio at isinama niya ang matanda pabalik sa kanilang baryo. Halos manginig ang kamay ni Emong nang mahawakan niya ang ugat ng buhay. Bakas sa mukha nito ang labis na pagkamangha. Pero ang pinakamahalagang bagay na iyon ay simpleng nasa bulsa lamang ni Primo. Inalok niya ang bata na ikukonsagra niya ang ugat na iyon upang maging kwintas ito. Pumayag naman dito si Primo at sa mismong araw na iyon, ginawa agad ni Emong ang pagkonsagra. Hindi na rin nagtagal pa si Julio at muli itong umalis upang kausapin ang kaibigang antingero na tulungan sila sa kanilang suliranin. Subalit 2 araw pa ang kailangan bago siya makabalik. Inabisuhan niya naman si Emong na huwag mag-alala dahil siya na ang bahala sa pamilya nito. Ngunit sa unang gabi pa lamang ni Emong sa bahay ni Julio ay nagparamdam na ang mga aswang. Nagbigay daan si Primo na ipagamit muna sa matanda ang kanyang silid habang nasa lapag ng sala ng bahay na tulog. Sa paglabas ni Emong, nakita niya si Primo na nakasilip sa may siwang. Sumenyas naman ito sa matanda na may 3 aswang na nasa paligid. Napangiti naman ang albularyo sa bilis ni Primo na malaman agad kung ilang kaaway ang nasa labas. Alam na kasi ito agad ni Emong kung ilan ang nakapalibot na mga aswang. Ano bata? Kakayanin mo ba sila? 3 asbo? Kayang-kaya ko sila, tandang Emong. Ano pa ang hinihintay mo? Lumabas ka na! Pagwari ay biglang binuksan ni Primo ang pinto ng bahay at bumaba agad ito. Nasa harapan niya ang 2 asbo at nasipat naman niya ang isa na nakadistansya sa likuran ng mga kasama. Marahang lumapit si Primo at napapaatras ang mga nilalang na iyon. Umangil ang isang asbo na nasa likuran. Pahiwatig na sugurin nila ang bata. Sabay na nilundagan ng 2 aswang si Primo. Sinalubong niya ito ng taga at natapyas ang paa habang nadaga na naman siya ng isa pa. Ngunit tila nakuryente ang asbo nang madikit ito sa katawan ng bata. Agad naman itong umiwas ngunit nahawakan ni Primo ang balahibo sa ulo nito at buong lakas na sinuntok ang aswang. Tila yumanig ang matinding lakas ng binata na nagpabagsak agad sa aswang na iyon. Habang ang isa pa ay sumugod muli at umamba ng kagat. Naisalag ni Primo ang bisig at nakagat ito ng aswang. Ngunit ang matalim na pangil nito ay hindi man lang nakasugat sa balat ni Primo. Sinakal ng bata ang aswang at napanganga ito ng lubos. Laking gulat na lamang ni Emong nang dukutin at hinila ni Primo ang dila ng aswang kasama na ang lalamunan nito dahilan sa kamatayan ng nilalang. Mabilis na tumayo si Primo at hinarap ng isa pa. Umaangil ito ngunit nagbabadya ng umatras. Subalit pumulupot ang mga baging sa katawan nito. Dito na nagpupumiglas ang aswang na iyon at umatungal ito ng gusto. Ngunit sa ilang segundo lang ay parang latang nayupi ang katawan ng aswang na iyon dahil sa higpit ng mga baging na pumulupot sa katawan nito. Bagsak ang 3 asbo na wala man lang ginawa si Emong. Tanging pagkamangha na lamang
ang namutawi sa kanya nang makita ang ginawa ng bata. Isang maliit at patpatin na bata lamang itong si Primo, pero ang taglay niyang lakas ay hindi naman akma sa kanyang katawan. Ito pala ang taglay ng ugat ng buhay. Mas malakas pa ito kumpara sa pinagsamang bato omo at pangil ng kalabaw. Ano, Tandang Emong? Ayos ba? Oo. Kaya mo naman palang lumaban. Naunang pumasok ang bata sa bahay at batid ni Emong na walang ideya si Primo sa taglay niyang lakas. Tila nagliliyab na kapangyarihang kanan ang nakikita ni Emong sa katawan ng 14 anyos. Sa pagdating ng kanyang ama ay kasama na nito ang antingerong si Solomon. Si Solomon ay may tangan ng mutya ng palos. Kababata ito ni Julio at naninirahan sa kabilang probinsya pa. Buo naman ang loob nito na makiisa sa kanila kontra sa mga gabunan. Pero habang nag-uusap ang mga matatanda ay hindi maiwasan ni Solomon na mapatingin at mapatitig kay Primo na sa kasalukuyang naglalaro sa may balkonahe. Bakit, Solomon? May problema ba? Wala naman, paring Julio. Pero anong meron dyan sa anak mo? Parang kinikilabutan ako sa kanya. Hindi mo sukat akalain kung ano ang taglay ng batang yan, Solomon. Noong nakaraang gabi, 3 asbo ang napabagsak niya ng mag-isa. Teka, Tandang Emong. 3 asbo? Paano nangyari yon? Inilahad ng matanda ang nangyari at napamangha na lamang ang magkaibigan sa kanilang nalaman. Kahit si Solomon, walang ideya tungkol sa ugat ng buhay. Gayunpaman, nagpatuloy ang tatlo sa pagsasagawa ng plano. Nang sumabat itong si Susan at nagpaalam na may bibilhin sa palengke at isasama niya si Primo. Papalagpasan na si Julio, ngunit sinuway siya ni Emong at sinabing hayaan niya na ang mag-ina. Di hamak na mas malakas pa sa kanya ang anak nito. Sa pagbaba naman ng bundok, ng mag-ina ay nakita nila ang paghahanda ng mga tao para sa darating na kapiestahan. Umiral pa rin talaga ang pagiging bata ni Primo. Tuwang-tuwa ito sa mga nagtitinda ng laruan sa gilid ng kalsada. Nangako naman ang ina na bibilhan siya ng laruan kapag nakabenta ng marami sa kakaning gagawin nito. Bakas naman sa mukha ng bata ang galak dahil bihira lamang ito magkaroon ng laruan. Daan na rin ito na pasasalamat ni Susan sa mga nagawa ng kanilang nag-iisang anak. Nang matapos makabili ni Susan ng mga sangkap, ay namasyal muna sila at naglilibang sa mga nakikita sa paligid. Hanggang sa hinawakan ni Primo ang kamay ng ina at seryosong nagwika na kailangan na nilang umuwi. Habang naglalakad ay sinabi ni Primo sa kanyang ina na may nakita siyang mga tauhang kakaiba ang kilos at may mabibigat na presensya. Hindi na nag-usisa pa ang nanay niya dahil alam nito ang ganitong galawan. Pinakalma niya naman ang ina dahil mabibilis na ang mga hakbang nito. Sa pagdating nila ng bahay ay agad inilahad ni Primo ang napansin sa bayan. Mukhang may mga dayo na namang mabibiktima ng mga aswang sa darating na kapiestahan. Kailangan na nating kumilos bago pa man may mapahamak. Pwede kong tiktikan ang mga nilalang na yon. Sa taglay kong bilis, hindi makakaisa ang mga yon. Suwestyo naman dito ni Solomon. Mas maiging maghiwa-hiwalay tayo. Ikaw, Solomon, sa bayan. Si Julio naman sa bundok. Gamitin mo, Julio, ang kakayahan mong mag-utos ng mga ahas upang maging bantay sa paligid. Habang kami na ni Primo ang bahala dito sa baryo. Wika ng matandang albularyo.
Nagkasundo naman ang lahat, alinsunod sa gabay ni Emong. Kinagabihan sa araw niyon ay nag-usap-usap ang tatlo sa bakuran habang may nakalatag na tuba sa maliit na mesa. Doon na ikwinento ni Julio kung bakit hanggang ngayon ay hindi ganoon kabuo ang kanyang loob na humarap sa gabunan kahit pa may panlaban pa naman siya sa mga ito. Ayon naman sa sinabi ni Julio, nasa edad 10 taon pa lamang siya noon. Sa kanyang pagkakaalam ay nagambala ng kanyang ama ang isang lalaki na isa palang gabunan. Nakilala ito sa tawag na Goryo. Si Goryo ay literal na nakikisalamuha sa mga tao. Kaya naman walang nag-iisip na isa siyang aswang hanggang sa nagkainitan sila ng ama ni Julio at hidwa ang iyon ay pinalaki ni Goryo ng gusto. Ilang gabi bago mangyari ang trahedya ay may nagpaparamdam na sa kanila. Nakakaibang uri ng nilalang. Ang mali lang ng ama ni Julio ay hindi niya ito agad ipinagbigay sa ama nitong albularyo, ang lolo ni Julio. Isang gabi, nagulantang na lamang sa pagkakahimbing ang pamilya dahil sa napakalakas na kalabog na tumama sa kanilang dingding. Doon nila nakita ang aswang na pilit sinisira ang kanilang bahay. Galit na galit ito sa padre de pamilya. Pilit nitong hinahamon ang lalaki ng patayan. Likas na matapang ang ama ni Julio, kaya naman hindi ito nag-atubiling bumunot ng itak at dito nilabanan ang gabunan. Ngunit walang epekto ang talim ng kanyang itak sa tibay ng kabal ng gabunan. Nagkagulo ang buong pamilya ng gabing yon. Kitang-kita naman ni Julio kung papaano hinati ng aswang ang katawan ng kanyang ama. Sumigaw ito sa takot. At tila pati na rin ang kanyang ina na parang nababaliw na. Walang alinlangan na hinablot ng gabunan ang dalawang kapatid ni Julio na yakap-yakap ng ina at nasa harapan mismo nila nilapa ng aswang ang dalawang bata. Pilit iniligtas ng kanyang ina ang mga bata, ngunit sa isang hampas ng kamay ay tumilapon ang kanyang ina at bumagsak naman ito sa lupa. Habang si Julio naman ay nanginginig na sa takot. Pilit siyang sinabihan ng ina sa mahinang boses na tumakas na at magpunta na sa kanyang lolo. Ibinagsak na ng gabunan ang dalawang bangkay ng bata at si Julio naman ang kanyang binalingan, ngunit humarang ang ina kaya nakatakbo palabas si Julio. Habang tumatakbo naman si Julio at umiiyak ay narinig na lamang niya ang malakas na sigaw ng kanyang ina. Isang sigaw ng pagpapakaawa at paghihirap hanggang sa may sumalubong kay Julio at nakita niya ang kanyang lolo. Binuhat siya nito at tuluyan ang lumayo sa bahay. Hindi naman naging madali sa batang Julio ang malagim na sinapit ng kanyang pamilya. Gabi-gabi siyang binabangungot at ito din ang dahilan kung bakit niya niyakap ang lihim na karunungan ng kanyang lolong albularyo. Pero sa kabila ng pagkakaroon niya ng karunungan ay hindi naalis sa kanyang pagkatao ang takot na naranasan hanggang sa pagtanda nito. Isang trahedya sa kanyang buhay na gawa ng isang gabunan. Mabuti na lamang ay namana ni Primo ang tapang ng kanyang ama at maging malaking pakinabang ito para kay Julio. Iba talaga ang dulot ng murang kaisipan dahil nadadala ito kahit sa pagtanda. Huwag kang mag-alala, Julio. Magtiwala at lakasan mo lamang ang loob mo. Ang tangan mo na mutya ng ahas ay isang malakas na bertud na bigay ng kalikasan. Kaisa mo kami sa iyong laban. Wika ni Emong habang tinatapik sa balikat si Julio. Narinig ni Primo ang kwento ng kanyang ama. Ngayon,
Lubos niya nang naiintindihan kung bakit sa loob ng mahabang panahon ay may pag-aalinlangan ang kanyang ama sa mga aswang. Samantala, sumapit na ang araw ng piyesta. Karamihan sa mga tao sa baryo ay bumaba ng bayan upang makilahok sa kasiyahan. Pagpatak ng alas 5 ng hapon ay umusad na ang grupo ni Emong. Pumesto na sila sa nakatalagang posisyon. Ilang minuto pa lamang ay nakasipat na ng aswang itong si Solomon. Lihim niya naman itong sinundan habang si Julio ay nagpakalat na ng mga ahas sa bundok. Nakaupo ito sa isang damuhan sa gubat at nag-umpisang mag-orasyon. Sa bahay naman nila Primo ay isinuot ni Emong ang kwintas ng San Benito kay Susan bilang proteksyon nito. Inabisuhan niya si Primo na manatili muna sa labas ng bahay habang ang matandang albularyo ay nagpalipad hangin na ng mga usal. Sa pamamagitan nito ay mahati ang atensyon ng mga aswang kung may balak itong mambiktima ng tao. Pagtakip ng dilim sa paligid ay nagpausok si Emong ng makabuhay. Nagdadasal at nagbabanggit ng mga kataga sa ibang wika. Si Primo naman ay pinakikiramdaman ng paligid. Sa pwesto ni Solomon ay bumalot na rin ang dilim, ngunit mas kasiyahan ng mga tao ang naging matindi sa pagsapit ng dilim. Walang kamalay-malay ang mga tao sa nagbabadyang panganib. Kaya naman todo bantay si Solomon sa paligid. Ilang aswang na rin ang kanyang nakita. Hanggang sa nakita niya ang isang lalaking aswang na may kinakausap na kababaihan. Sumama dito ang dalawang babae at dinala ng aswang sa tahimik na lugar. Ngunit biglang sumulpot itong si Solomon sa harapan ng aswang at hinawakan nito ang balikat at hinila ng malakas. Sinigawan niya ang mga babae na tumakbo na. Doon ay nagpambuno sila sa aswang. Nagpalit na ng anyo ang nilalang at nakipagsabayan ito sa antingero. Sa gitna ng laban, dumating ang mga kasama nito na nasa anyuna ng aso. Ang paghaharap na iyon ay isa palang bitag para sa mga aswang. Nagpahabol sa mga aswang itong si Solomon at dinala sa bundok. Ang mga asbong humahabol sa kanya ay isa-isang inatake ng mga makakamandag na ahas na pinakalat ni Julio. Nanigas at naghihingalo na ang mga aswang at dito na ito tuluyan na nawala. Matapos nito, bumalik na siya sa bayan upang ituloy ang pagbabantay. Samantala, habang nasa gubat si Julio, ay naramdaman niya ang presensya ng isang gabunan. Huminga siya ng malalim dahil sa muling pagkakataon ay haharap na naman siya sa isang gabunan. Inaalala niya ang payo ni Tandang Emong. Ang laban na ito ay hindi lang sa gabunan, kundi maging sa kanyang sarili. Ngayon ay wala ng Primo na tutulong sa kanya, kaya haharapin niya itong mag-isa. Magbabayad ng malaki ang anak mo sa paglusob niya sa aming nayon. At sa'yo ko ito uumpisa na. Wika ni Anselmo sa malalim na boses. Ano ang pakiramdam na naisang kayo ng isang bata? Hindi ba yun malaking sampal sa inyo bilang isa sa pinakamalakas na aswang? Nakangiting tugon naman dito ni Julio. Ang mga salitang yon ay nagpaigting pa sa galit ni Anselmo. Umangil ang gabunan ng napakalakas at tumingala ito sa buwan. Tila humigop ito ng lakas. Habang isinasagawa iyon ng aswang, ay nagbitiw ng malakas na tigalpo si Julio. Dahilan upang tumilapo naman itong si Anselmo. Agad din naman itong bumangon at ibinuka ang kanyang mga kamay na may maitim at mahabang mga kuko. Sumugod na si Anselmo at matayog namang nakatayo.
Itong si Julio, handang-handa na ang kanyang itak. Nagbanggaan ang mga kuko at talim ng sandata ni Julio. Ramdam niya ang lakas ni Anselmo. Ngunit hindi naman nagpapahuli ang taglay niyang mutya. Kasabay ng mga usal, inatake niya si Anselmo. Ngunit nahawakan siya nito sa leeg at sa paglalapit ng kanilang muka ay muling nanumbalik kay Julio ang tagpo noong bata pa ito. Ang takot niya sa gabunan ay muling nagbalik dahilan upang manghina ito ng gusto. Nabibitawan niya na ang itak at unti-unti nang nandilim ang kanyang paningin. Ngunit isang imahe ng malaking ahas ang sumagi sa kanyang isipan at nagbigay ito ng lakas ng loob. Ibinaba niya ang isang kamay at ikinumpas niya ito. Ilang saglit ang nakalipas, umatungal si Anselmo at nabitawan niya si Julio. Dito na patras ang aswang habang may isang banako na pumulupot sa hita nito at nakatarak ang mga pangil sa kanyang tagiliran. Hinila ni Anselmo ang ahas at ibinilabag, ngunit sa pagbaling niya kay Julio ay tumambad sa harapan niya ang naglalakihang mga ahas na pumalibot na sa albularyo. Hindi pa tayo tapos. Babalikan kita, tandaan mo. Babalikan kita. Wika ni Anselmo habang lumundag ito papalayo. Napaluhod na lamang si Julio at ramdam niya ang panghihina. Hindi kasi ito sanay sa pisikal na laban at ito ang pinakaunang pagkakataon na nakipaglaban siya ng ganito. Pero sa kabila nito ay napatunayan niya na kaya pala niyang labanan ang isang gabunan at naharap niya na ang matagal na takot na dinaranas sa loob ng mahabang panahon. Samantala, sa bahay ni Julio, naroroon ang 2 gabunan at 5 asbo. Si Susan naman ay walang tigil sa pagdadasal sa loob ng kwarto. Ang mga mata ni Primo ay punong-puno ng katapangan na humarap sa mga asbo, at si Emong naman ay gumawa ng harang sa pamamagitan ng isang guhit na bilog sa lupa. Umupo naman ito sa loob ng bilog at nag-umpisang mag-orasyon. Nilabanan niya ang mga gabunan sa espiritual na antas, samantala itinarak na ni Primo ang itak sa lupa at nag-unat pa ito ng katawan, bagay na ikinairita ng mga asbo. Ginalit pa niya ng gusto ang mga aswang dahilan sa pagsugod ng isa. Mabilis niyang binunot ang itak at tumarak naman ito sa dibdib ng aswang. Bumagsak ito sa lupa at naghihingalo. Malakas niyang tinaga ang liig nito ng paulit-ulit hanggang sa humiwalay na ang ulo. Inihagis pa niya ito sa mismong paanan ng mga asbo. Umungol ang mga malalaking aso, hudyat ng kanilang paghihinagpis sa kasamang lumisan. Mas tumindi pa ang galit ng mga ito at umabot na sa sukdulan ng kanilang taglay, bagay na hinintay ni Primo na mangyayari. Habang lumalakas ang mga kalaban ay mas ginanahan naman itong si Primo. Tila nakikipaglaro pa ang bata sa mga aswang na iyon dahil hindi niya ito pinupuruhan. Panay dablis ng mga sugat lamang ang kanyang ginawa, habang ang mga nilalang ay hindi man lang masugatan si Primo. Nang napansin niya na pinagtutulungan na ng mga gabunan si Emong, dito niya na pinalabas ang mga baging at nagapos ang mga asbo. Nagpupumiglas ang mga ito na unti-unting kinain ng lupa. Matapos nito, ibinato niya sa isang gabunan ang itak at tumarak ito sa likuran. Umangil ang nilalang at binalingan si Primo. Sa isang iglap, biglang sumulpot sa harapan ni Primo ang aswang at isang malakas na
suntok at natanggap niya ito. Tumilapon si Primo at bumagsak ito sa lupa. Animoy nawawalan siya ng ulirat sa lakas nito. Ilang minuto din niyang ininda ang sakit sa kanyang sikmura. Napasuka pa ito sa tindi nito. Ngunit dahan-dahan din naman na nawala ang sakit at nanumbalik ang kanyang lakas. Nakita niya naman na nahihirapan na ang matandang albularyo na nilalabanan ang mga gabunan. Dito na inilabas ni Primo ang kwintas at buong lakas na inihagis sa gabunan. Sa sandaling dumampi ang ugat ng buhay sa balat ng aswang, ay tila tinamaan ito ng napakatalas na bagay. Umangil ng malakas habang ang isa pang gabunan ay tila nasindak ng gusto. Napalundag ito papalayo. Ang gabunan na natamaan ng ugat na buhay ay napaluhod habang patuloy na umaangil ng paghihirap. Ang kulay lila na ugat ay nagliwanag at unti-unting bumalot sa gabunan. Ilang sandali pa ay naglaho ang nilalang at bumagsak na ito sa lupa. Agad din naman itong pinulot ni Primo at inalalayan si Emong na makatayo. Habang ang mga tao ay nagsisiyahan sa gabi ng piyesta, may mga taong nakikipaglaban para sa kanilang kaligtasan. Natapos ang gabi at napaatras nila ang mga aswang. Laking pasalamat naman dito ni Emong dahil nakabalik ng buo sina Solomon at Julio. Ang laban na iyon ay isang malaking bagay para kay Julio. Natalo na ang takot sa gabunan na lumukob sa kanyang sarili sa napakahabang panahon. Nagawa naman ni Solomon na payapa ang pagdidiwang ng mga tao at nabawasan ang bilang ng mga aswang. Maaaring nagtagumpay tayo sa ngayon, pero may natitira pang mga gabunan at hindi nila hahayaan ang salitang pagkatalo. Babalik at babalik sila. Siguro sa ngayon ay maaari muna kayong bumalik sa inyong pamilya at para na rin makapagpahinga. Maraming salamat sa inyong tulong. Walang naman yon, kaibigan. Palagi mo umaasan sa ganitong sitwasyon. Pagsikat ng araw ay humayo na sina Emong at Solomon, pero nag-iwan ang matanda ng isang plano. Sa susunod na laban ay sila na mismo ang aatake sa kuta ng mga gabunan. Makalipas ang ilang araw ay sinikap ng pamilya na ibalik ang normal nilang buhay. Nagbalik ang mag-ina sa gubat upang gumawa ulit ng uling. Habang hindi pa tuluyang maglaho, ang mga gabunan ay nasa kamay pa ni Susan ang kwintas ng San Benito. Sa isang bakanting lugar na di kalayuan sa kinaroroonan ng ina ay tumayo si Primo habang kaharap niya ang bundok kung saan pinamumugaran ng mga gabunan. Napakayabong ng gubat na iyon, ngunit sayang lamang ito kung ang mga masasamang nilalang ang nakikinabang dito. Sa araw ng pagbaba nila ng mga uling, sa bayan ay may nakitang mga naglalakihang sasakyan si Primo. Habang abala ang mga magulang sa pagbebenta ng mga uling ay nakiusyoso sa mga taong pinag-uusapan ang muling pagtotroso ng mga taong may dala ng malaking sasakyan. Base naman sa kanyang nalaman ay patungo ang mga ito sa bundok kung saan doon mismo ang kuta ng mga gabunan. Itay, kailangan nating mapigilan ang mga magtotroso. Ayon sa mga tao doon daw pupunta ang mga yon sa bundok kung nasa nandun ang mga gabunan. Hayaan mo anak, paglalaanan natin ang oras sa mga yon. Sa isip ni Julio ay pagtatawanan lamang sila ng mga taong iyon kung ang dahilan ay mga aswang at baka gulo pa ang mangyayari.
Pero dahil sa kailingan ng anak ay susubukan pa rin ni Julio na balaan ang mga taong yon. Nagsuwestyon naman ang bata na sa pangpang na lamang sila dumaan upang mas mabilis. Gayunpaman, tinahak na nga ng mag-ama ang kabilang bundok. Pagsapit ng kinabukasan, muling namangha si Julio sa mga baging na husang gumagalaw at gumawa ng tulay para sila ay makatawid. Itinuro ni Primo sa ama ang daan patungo sa kuta ng mga aswang. Pero hindi ito ang kanilang pakay sa araw na iyon, kundi ang mga taong nagtotroso. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa natanaw na nila ang mga sasakyan na nasa paanan ng bundok. Subalit napakatahimik sa buong lugar. Nakababa na ang mga gamit pamputol ng malalaking kahoy. May konting usok silang nakita mula naman sa mga siga na ginawa ng mga tao. Sa itsura ng lugar ay tila iniwang nakatiwangwang lamang ang mga gamit bagay na nagpakaba kay Julio. Batid nila na may hindi tamang nangyayari. Sa patuloy nilang pagsipat sa lugar na iyon, natagpuan nila ang bahid ng dugo na 6 marka ng sugatang hinila. Sa pagsunod nila, sa bakas ay doon na bumulaga sa kanila ang mga gutay-gutay na katawan ng mga tao. Walang natira at lahat ay patay. May mga bahagi ng katawan na hindi na natagpuan pa. Isang larawan ng pag-atake ng mga gabunan. Tay, nahuli na tayo. Inuubos na ng mga aswang na yun ang mga tao. Galit na wika naman dito ni Primo. Oo anak, napakademonyo talaga ng mga aswang na yon. Pero humanda sila sa atin. Andito na rin lang naman tayo, tay. Bakit hindi pa natin sugurin ang mga nilalang na yon? Mahina sila kapag tirik ang araw. Malaking bentahe sa atin yun. Wika naman dito ni Primo. Sigurado ka ba dyan anak? Paano ang nanay mo? Kahit may San Benito siya, napakatuso pa rin ng mga aswang. Maaaring malinlang ang inay mo. Mauna na lang kayo, tay. Ako na ang susugod sa kuta nila. Sambit naman dito ni Primo. Nahihibang ka na ba, Primo anak? Minsan mo na silang nilusob at tiyak na paghandaan na nila iyon. Sa nangyaring labanan, tiyak mas mabagsik na sila at maingat sa panahong ito. Dapat pagplanuhan natin ito anak, kasama sina Solomon at Tandang Emong. Napaisip naman si Primo na may punto ang kanyang ama. Kaya naman nagpaubaya na ito sa nais ng mas nakakatanda. Bago tuluyang tumawid sa pangpang si Primo, ay nilingon pa nito ang daan patungo sa kuta ng mga gabunan. Konting oras na lang sana ay abot kamay na niya ang mga nilalang, pero katulad sa sinabi ng ama, mas maiging may plano ang bawat paglusob. Nagkasundo ang mag-ama na bukas ay susunduin niya na ang kanyang mga kasangga. Mahuhuli muna siya dahil malayo pa si Solomon. Papaunahin na lamang niya si Tandang Emong. Sa pag-alis ni Julio ay nanatili lamang sa bahay ang mag-ina. Habang abala sa pagluluto ng kakanin si Susan ay nasa bakuran naman si Primo at naglalaro ito ng holen. Hanggang sa naramdaman niya ang kakaibang galaw ng hangin. Tumayo siya at inilibot ang paningin sa paligid. Sa isang puno ay natigil ang kanyang mga mata. Nakita niyang umaalon muli ang katawan ng puno. Katulad ito ng unang beses niyang makita ang diwata. Marahan siyang lumapit sa puno at nagsilabasan ang mga paru-paro. Kasunod nito, ang paglabas ng diwata mula sa puno. Nagalak naman si Primo sa kanyang nakita at humarap sa kanya ang diwata na bahagyang nakangiti. Tila ang buong paligid ay tumigil. Ang mga dahon, ang mga puno, literal na huminto ito.
Lumapit pa ang diwata at idinampi ang kamay nito sa kwintas. Hindi man lang nagsasalita ang diwata, ngunit may narinig siyang boses mula dito. Ayon sa boses, "Primo, ang ugat ng buhay ay kailangan ng bumalik sa kanyang kinalalagyan. Nalalapit na ang araw na yon. Kung may nais ka pang paggamitan ito, lubusin mo na at gamitin mo ito sa tama." Matapos ang boses na iyon, ay humakbang paatras ang diwata hanggang sa naglaho ito ng dahan-dahan at ang galaw ng mundo ay muling nanumbalik sa normal. Sa mga salitang narinig ng bata ay nakaramdam siya ng pagkalungkot. Hinawakan niya ang ugat ng buhay at naging matamlay ang mukha nito. Buong akala niya habang buhay niya na itong mapapas sa kanya. Ngunit pansamantala lamang pala. Nag-isip ng malalim si Primo. Sa murang kakayahan nito ay pilit niyang iniintindi ang bagay na meron siya ay hiniram lamang mula sa kalikasan at kailangan itong ibalik. Muling gumuhit ang tapang sa itsura ni Primo at ipinangako sa kanyang sarili na hindi na muling lalaban at tatapusin niya na ang mga gabunan. Dumating na si Tandang Emong, isang masayang pagbati ang sinalubong ni Primo. May mga dalang gamit si Emong na puro mga sangkap sa mga ritual. Halatang isang malaking laban ang pinaghahandaan ng matandang albularyo. Makalipas pa ang isang araw ay sabay namang dumating si Julio at Solomon. Dito na inilahad nila ang nangyari sa mga magtotroso. Kawawang mga kaluluwa. Pero kabayaran na rin nila ito sa ilegal at walang pakundangan sa pagputol ng mga puno sa kabundukan. Masaklap nga lang nakaparusahan ang kanilang natamo. Malungkot na wika naman dito ng matanda. Sa kanilang patuloy na pagpaplano ay walang pinagsabihan si Primo tungkol sa ugat ng buhay. Ngunit sa unang pagkakataon ay siya ang magiging gabay dahil siya lang ang nakakaalam sa kinaroroonan ng kuta. Kinabukasan ay inihatid muna ni Julio ang asawa sa bayan. Doon muna ito mananatili sa bahay ng kaibigan hanggang sa makabalik sila. Mas maiging may kasama si Susan habang wala pa sila. Sa kanilang pagpapatuloy ay dumako na nga sila sa malalim na pangpang. Sa muli ay ipinamalas ni Primo ang paggawa ng tulay ng mga baging. Pumatak na ang 4:00 ng hapon nang tumigil si Primo bilang nasa unahan. Itinuro niya ang mismong kuta ng mga aswang. Muling nakatayo na ang mga kubo, ngunit may mga matutulis na mga kahoy na ito bilang pangharang sa buong paligid. Nagkaroon na rin ito ng isang malaking tarangkahan at walang ibang daan papasok at palabas iyon lamang. Maingat nilang pinagmasdan at pinagplanuhan ang pagpasok sa lugar. Hindi na nagpakampante ang mga gabunan sa mga sandaling to. Batid ni Primo na mas dumami pa ang mga kubo, senyales na mas dumami pa ang mga aswang. Napahawak siya sa kanyang kwintas. Habang nagbabahagi ng plano itong si Emong, pagbaba pa ng araw ay nagsilabasa na ang mga nilalang na nasa anyong tao. May mga naghahanda ng malaking mesa sa mismong gitna ng nayon. Ugali ng mga aswang sa isang komunidad na sabay-sabay lumantak ng pagkain. Mga kawawang biktima ng mga halangang kaluluwa. Wika naman dito ni Emong. Maya-maya pa, isa-isang inilapag na ng mga aswang ang mga putol-putol na katawan ng biktima. Doon na rin nila ito tinanggalan ng mga damit sa ibabaw ng mesa. Ang mga batang aswang ay hindi mapigilang lumatak agad ng karne ng tao. Animoy mga gutom at hayok sa laman ang mga ito.
Sa pagtitipon ng mga aswang ay kumilos na si Solomon bilang pinakamabilis sa kanila. Buong lakas nitong winasak ang kadenang nakatali sa tarangkahan, bagay na gumulantang sa mga aswang na kumakain. Konting minuto na lang ay tuluyan ng maglalaho ang araw. Sa pagbukas ng tarangkahan ay mabilis na naghilera ang mga aswang na umaangil. Kitang-kita ni Solomon ang 4 na gabunan na tumutungtong sa malaking bato at sumisinghot pa ito sa hangin. Hindi nag-iisa ang taong yan. May mga kasama siya. Mag-ingat kayo sa bata. Sigaw naman dito ni Anselmo. Naglalaway na humarap ang mga aswang kay Solomon at nag-umpisa ang laban. Sa bilis ng antingero ay 3 aswang agad ang napuruhan at bumagsak. Sumunod na rin sina Julio at Emong na nagpakawala ng matinding usal. Pilit na sinisipat ni Anselmo ang bata, ngunit hindi niya ito makita. Ibinagsak ni Emong ang mga halamang pangontra sa mga aswang na nagdulot ng matinding pagkahilo sa mga ito. Nagpausok din ng makabuhay si Emong na nagpapahirap palalo sa mga nilalang, samantalang si Julio naman ay nagpalabas ng sandamakmak na mga ahas at umatake ito sa mga aswang na nagpapalit na ng mga anyo. Sumakop ang dilim sa paligid at bumungad ang maliwanag na buwan. Akmang lulundag na ang mga gabunan sa puluputan ng mga baging. Nakita nila Primo na pumuslit sa bahaging yon. Pilit ko mawala si Anselmo sa mga baging at hinarap niya itong si Primo. Ako ang harapin mo. Huwag ang patpating bata na yan, Anselmo. Matapang na sambit naman dito ni Julio. Sa pagbaling ni Anselmo ay agad itong umatake kay Julio. Muling nagtagisan sila ng lakas, pero sa pagkakataong ito ay nawala na ang takot sa dibdib ng albularyo. Nagpapahirap naman sa gabunan ang walang pakundangang pag-atake ng mga ahas sa kanya. Nakita niya sa mga mata ng albularyo ang pagnanasang tapusin na ang laban na yun. Nasipat ng gabunan na ang 3 iba pang gabunan ay hinaharap ni Primo na mag-isa. Ang pagbulusok ng mga baging ay nagkulong sa mga ito. Ang mga asbong alagad ay nagsipag-akyatan na rin sa matataas na bakod, at lahat ng mga yon ay isa-isang pinabagsak ni Solomon. Naging kulungan ng mga aswang ang ginawa nilang bakod. Nakatulong pa ito sa grupo nila Emong. Nanlaki na ang mga mata ni Anselmo sa galit dahil isa-isa nang bumagsak ang kanyang mga alagad. Habang ang mga gabunang kasamahan niya ay patuloy na kinukulong ng mga baging, nagpakawala pa si Primo ng mga maraming baging at humila sa mga aswang sa ilalim ng lupa. Hanggang si Anselmo na lamang ang natira. Sumigaw ito ng hamon kay Julio, ngunit ngumisi na lamang ang albularyo dahil alam nito na ang mga kamandagdang ahas ay unti-unti nang sinakop ang sistema ng gabunan. Sa huli, napaluhod na lamang si Anselmo. Sa pagbagsak ni Primo sa ugat ng buhay ay tuluyan ng nilamon ng lupa si Anselmo. Naging madugo, ngunit nagtagumpay muli ang kabutihan laban sa kadiliman. Sa pagbalik ng ugat ng buhay sa orihinal nitong lagakan ay nagpatuloy si Primo bilang isang antingero sa tulong ng 2 albularyo at ng antingero. Nawala man kay Primo ang makapangyarihang ugat, subalit hindi malimutan ni Julio ang paglusob ng kanyang anak sa kuta ng mga aswang na nagpabago sa kanilang buhay. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang takot sa nakaraan ay dapat harapin at labanan
dahil magiging malaking hadlang lamang ito sa pagharap natin sa kinabukasan. Ang determinasyon ng batang si Primo ay isang pag-asa na sa anumang pagsubok ng buhay ay dapat nating harapin at huwag sukuan. Mga kabaryo, ako to si Ray. Dito na lang natin tatapusin ang kwento. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod, paalam.